Dito na naman tayo kay Motor Hub Corporation. Benelli Showroom, LYR Kanapotan. Multi-brands po ang kanilang showroom dito. Meron silang Kimco. Siyempre, inuuna natin i-vlog yung mga product pasok sa taste bud natin, my dear friends. Mapapaisip ka, dahil marami na siyang mga kamukha, is this still up to the game, my dear friends? Marami tayo pag-uusapan kay 2024 Benelli Panarea 125 and mga disadvantages na rin niya sa kanyang competition. Babanggitin na rin natin. Hindi ako sigurado kung sinong innovator, pero una ko kasing nakita yung ganitong itsura kay Panarea. Then medyo similar actually siya sa itsura ni Kimco like. Second kong nakita yon. Naka-vlog lang natin kay QJ Motor. Pero para sa akin, mas may dating tong ganitong motorsiklo. Babanggitin natin yung lamang niya rin sa presyo later on. Itsura wise, Panarea tayo. And also my dear friends, nakalagay po sa VIN number niya, Italian made. Kung titignan nyo yung harapan niya, although halos pareho na sila ng mga itsura, pagdating sa kanyang front LED headlight, panalo-panalo yung datingan. And I love the branding as well. The same thing as on this one. Kapag nakakita kasi ako ng ganito, parang green version siya ni BMW. Sa atin lang naman. Aside from the black paint job, my dear friends, check na lang din natin yan. Sa plastic, the same thing as on this one, I guess. Yes, it's plastic. So, pinagaan pa rin itong motorsiklo nito. Although it's slightly heavier than its competitor. Kaso, tsura-wise lang naman ha. Alam niyo namang Yamaha gaya tayo, mas maganda pa rin sa Panarea. And also, LED din yung kanyang turn signals. Malaki ang kanilang front fender. May air scoop sa dito banda. Ayan, dyan din nakalukit actually ang kanyang kusina. And air scoop din po siya dito banda. And I like the build on this part right here. It's not just the design. Para kapag nakapag-long ride ka, hindi mag-overheat yung motorsiklo. Kanyang ground clearance, 135mm po. At saka meron siyang 1,270mm na wheelbase. Dry weight, 104 kilograms. Kanyang seat height, 780mm. Sinakyan ng isang 5 flat. Pasok na pasok po. And kung titignan nyo, super approachable. For at least 411, pwede pa ito. Sobrang tipito na siguro ito. Total 411, pero 5 flat tayo ito yung makukuha natin. Massive shoutout kay Ma'am Yang. Kita nyo naman yung katawan kanina. It looks beefy. Malaman talaga itong motorsiklo na to. And I have to specify it on this one as well, my dear friends. Ayan o. Kung makakakita ka ng scooter, usually hanggang dito lang yung lapad ng kanyang upuan. Ito talaga, makapal talaga siya all the way. And upuan talaga siya eh. Ito hanggang dito. Dito lang siya may part na matigas na. So, built for comfort talaga siya. Stitching, maganda din yung styling. Ano, very simplistic pero maganda. May separation yung stitching niya sa rider at saka sa back rider. With the branding of Benelli on this part. Kapal, and makapal. Lapad, malapad po. Just for comparison na lang din, my dear friends, Suzuki Bergman, which is known as a GT as well. Although makapal talaga si Suzuki Bergman, mas makapal talaga yung kay Panarea. The tail light LED, may diffuser yung kanyang datingan, which is para sa akin pleasing on my taste. And speaking of taste as well, my dear friends, tignan nyo na lang. Nagustuhan ko rin yung branding niya. Maganda naman yung pagkakayari. Hindi talaga pinalagpas pagdating sa disenyo. At saka pagdating sa kanyang pleasingness. Since almost plastic talaga siya all in all, ang kanyang grab bar, bawal po ang plastic sa kanila. It's been known. Kung gusto nyo pong tanggalin, pwede natin tanggalin dito. Ito lang yung makukuha nga lang natin. Hindi siya kalakihan, may difference eh. Kung titignan nyo. I brought my helmet. And full face helmet po tayo. Massive shoutout Spider, baka naman. Ayan, hindi talaga siya kasha. I think kahit na half piece hindi kasha eh. Parang pang luggage talaga siya eh. Although the shape and form, at least spacious enough siya na malagyan ng kung ano nung gamit. Like extra shirts, kung maglo-long ride ka rin, pwedeng-pwede. 2 araw na baon, kumbaga. With the Benelli manual, may warranty booklet din po siya. And ayun o, kung nagtatanong kung may tools ba ang bibilin mo na scooter kay Benelli, meron. And the batteries.
It has a 4.6 liters gas tank or 40 to 45 km per liter. Not that bad for a 125cc. Tsaka may USB port siya. Ayan guys, malalim naman po yung kanya glove box o glove compartment, same here. And also may hook siya dito, kaya pwede mong lagyan ng grocery mo. Branding on the Benelli. Massive shoutout talaga sa kanila kasi pulido yung pagkakagawa nila. Ayan po tayo sa ating pinion peg. For the next model, sana nilagyan nila ng start and stop system. But this is totally fine if you're going to ask me. Pulido yung kanyang pagkakagawa kung titignan nyo. Kahit pagdating lang sa switch, ma-appreciate mo talaga siya. And you can turn it off actually, unlike my XSR 155 na you cannot turn it off the lights. Pag turn signal, babalik mo, busina, maganda din yung pagkakagawa. Lala. Ito na ata yung pinakamurang Italian classic na nabibili mo. And kung titignan po natin dito, ayan, speedometer, 120 km per hour na limit. Sa tingin ko hindi naabot yan. Turn signals, lighting on this part as well, my dear friends, and slate digital. Kanyang engine displacement, 125cc na air-cooled. Naka-Euro 3 compliant po tayo, 2 valve with a single overhead cam, single cylinder na rin. Meron siyang 8.9 horsepower, 9 Newton per sector. Ang kanyang clean top speed, 15 km per hour. Ang kanyang gearbox, naka-CVT, belt-driven po tayo. Aside from its electric starter, meron din siyang kickstarter, so safe tayo kapag nalobat. And what I like about classics as well, my dear friends, is how they make the shape of the exhaust. And stainless steel po tayo sa ating pit guard. Ayun yung shape niya. This is made actually for the sound and also for the performance as well, my dear friends. Single-sided swing arm. Naka-drum brake po tayo sa may likuran. Disc brake po tayo sa harapan with a golden caliper. Front suspension, non-inverted, not that bad. So as is talaga siya na nakaganyan lang. The wheels on the other hand, very simplistic. Maganda yung pagkakagawa pa rin kahit paano. And it has tubeless tires with 12-inch wheels. Yuanqing branded po tayo. 190 po tayo sa harapan. Sa may likuran naman, 110 and 90. Ngayon na kanilang COD, nasa 95,000 Philippine pesos na po. And isa sa mga appreciate ko sa kanya is yung kanyang down payment. Meron siyang 10,450 lowest down payment. So okay na okay po siya. Pasok na pasok pa rin po. Ang kanyang 30 months, 4,870. Ang kanyang 36 months, 4,452. And if you pay before or on due date, meron siyang 200 pesos na rebates. Imbis na mag-commute, ay highly advised na bumili ng motorsiklo. Kung hindi mo kaya or abot ang declutch, meron naman po tayong alternative dyan. And para sa akin, this motorbike gives comfort.